Nasaan ako? Hindi ba't ako'y pinatay ni Sororo? Kanina lang. Unipormeng pang-eskwela. Setyembre 3, 2013. Nakabalik ako 10 taon sa nakaraan. Ikatlong taon ko nang kasama ang pamilyang Walang utang na loob na bata. Sinaway lang kita kamakailan, pero ganito ang sama ng loob mo. Sinubukan mo kaming sunugin ng buhay. Inilaan ni Rauro ang buhay para iligtas ka at nagdusa ng malalang paso. Paano nagkaroon ng ganoong masamang kapatid? Tama na ang mga paliwanag. Dalhin ang parusa ng pamilya. Ngayon ay, papatayin kita. Ako. Anong ginagawa mo? Naghihimagsi ka? Ate, wag mo nang galitin sila. Hayaan mong mailabas ang galit sa pamamagitan ng parusa. Saka pa lang tayo, makakapamuhay ng payapa, ang pamilya natin. Array. Ang sampal na ito ay para sa mga pangarap mong malap, isang ampon lamang. Ang nakikipantay sa akin. Anong ginagawa mo? Nais mo bang gumawa ng karahasan sa harap mismo naming lahat? Ang sampal na ito ay para sa pagnanakaw ng aking lugar at pagpapakalat ng kasinungalingan. Ang sunog na ito, maliwanag na balak para palayasin ako sa pamilyang ikaw ang may gawa nito. Ang lakas ng loob mo. Isangkot si Ruro ng ganito. Papatayin kita. Ang sampal na ito ay paalala sa simula ngayon, kapag may kumaway man sa akin, gagantihan ko kayo ng 1,000 beses. Kayong walang hiya at mapagsamantala. Kahihiyan ng pamilyang Su. Wala kayong dala kundi kahihiya. Bibigyan kita ng leksyon ngayon. Tingnan natin kung paano mo. Duwag na walang bayan. Hampasin siya. Ngayon, hindi niya na ako maaabot. Anong karapatan mong saktan si Ruro? Papatayin kita. Bitawan mo ako. CJ, Tatay. Walang silbi mong babae, nawalan ka na ng bait. ako sinaktan mo, okay lang. Pero tatay pa ang hinampas mo. Siya mismo ang natisod. At saka, kailan pa kayo naging magulang ko? Gago, mukha ba akong patay sa paningin mo? Ulol ka. Sarahan mo ang bunganga mo. Dahil lang sa taga-probinsya ako. Pinagtulungan niyong maliitin ako. Mula nang ako'y bumalik sa pamilyang trato niyo sa akin. Parang daga sa kanal. Pinag-iwasan ako. Dahil hindi naman kayo itinuring na pamilya. Ngayon, bibigyan ko ng katuparan ang hiling niyo. Wala na tayong koneksyon. Ikaw. Walang utang na loob. Tatay. Tatay. Anak, mahal, ayos ka lang ba? Tumawag ng 120. Walang nakakaintindi. Laging inaapi no ng bata pa. Mahal ko ang buhay ko ngayon na pinaghirapan kong makuha. Pero ang pamilyang iniligtas ko sa apoy, si Sororo ang mamamatay ang itinuturing na tagapagligtas. Breaking news. Tumataas ang ginto kaguluhan sa dahil mundo sa ang tensyong dahilan. global. Sa mga nag-iipon ng ginto na biglang yaman. Paligsahan sa Starlight Original Singer. Nagsisimula na. Mga short video platform. Nagbibigay hansa sa ordinaryong tao. Nananatiling mataas ang presyo ng bahay. Patay na ang dating suks. Ako ngayon si New Hulu Suks. Bukas ay birthday ni Xiaoxu. Maghanap ka ng racket para makabili ng cake. Tatay, Xiaoxu, bakit ka umuwi? bigyan mo ako ng pera. Malapit na tayong yumaman. Ito, anak, kumain ka ng mansanas. Hoy, sabi ng doktor, yung paso mo, kailangan ng operasyon para gumaling ng tuluyan, walang maiiwang pekla. Bumalik na yung walang utang na loob, pati rin siya sa atik. Diyan siya, hanggang sabihin kong tama na. Wala rin sa eskwelahan. Ano? Nakatakas ng ganyang edad, nakakahiya naman. Sabi ko naman inalagaan ko, isang walang utang na loob, mali ang pagbalik niya rito, mali talaga. Pinutol na niya ang ugnayan sa atin ngayon, hayaan mo na siyang umalis. Buti nga, eksakto. Nandito si Roro bilang kapatid natin. Pero ang dugo ay nag-uugnay pa rin kay Saksu. Mingza, pakipadala ang numero ni Saksu. Wala ako. Tanungin mo si RG. Wala rin ako. Rauro. Bakit kayo lahat nakatingin sa akin? Bago ang phone ko, di ko na-i-save. Tatay. Sobrang busy sa trabaho. Client contacts lang ang nakalista. Bakit ko isasabyo? Wala talaga sa atin. 6 na miyembro ng pamilya, pero ni isa, walang numero ni Saksu. Dahil hindi nyo naman tinuring na pamilya. Pagbibigyan ko kayo ngayon. Tapos na talaga tayo. Totoo ba ang sinabi niya? Tatay, Bumalik si Xiaoxu. tingnan mo tatay, ginawa ko. Xiaoxu.
Ang pera mula sa pagbenta, ginintong bar na. Tataas ang presyo ng ginto. Sa buong mundo, sa gintong ito, sapat na habang Guru Zhang, Binibining Su, anong ginagawa mo rito muli? bumalik na ba si Suzu sa eskwela? Ilang araw na siyang hindi nagpapakita. Yung pulubi bang yun? Ang nakagalit kay Miss Rauro. Ngayon, sabi ko na't mga basura lang ang mga ugaling hayop. Hindi karapat dapat mag-aral sa prestihiyosong akademyang ito. Pulubi ang tawag mo sa kanya? Totoo, siya ang pinakamahirap na estudyanteng inampon ng paaralan. Bawat kain, syopawat at tsara lang, isang uniforme lang ang suot araw-araw. Laging may kumakapit na masangsang na amoy. Paano siya naging pulubi? Malinaw na kapatid ko siya. Binibining Su, tigilan niyo pong bigyan ng dignidad. Ang daga na iyan, alam ng lahat na ang pamilyang Su ay iisa lang ang anak na si Su Rauro. bakit nandito ang kuya? Baka naman, si Suzu pala ang kawang gawa ng mga Su. Pero mayaman ang mga Su. Dapat may disenteng allowance silang ibigay. Noong minsan, nagpatakbo siya hanggang mawalan ng malay sa palaro para lang makakuha ng sapatos. Na-hospital siya. Ang pangyayaring iyon, muntik nang sirain ang kinabukasan ko. Isang pares ng sapatos. Lumabas ka, hindi ka dapat nandito. Kuya, gusto ko sanang regaluhan kayo ng sapatos. Ito ay akin. Huwag ka nang tumapak muli sa kwartong ito. Labas. Hoy, Binibining Su, ayos ka lang ba? Kaya, nagmalasakit naman siya sa tinoon. Guru Zhang, pwede mo bang ibigay ang contact ni Suzu? Ano man ang hindi pagkakaintindihan, kailangan kong ipaliwanag sa kanya ng harapan. Scholar siya, walang cellphone. Paano natin siya maaabot? Sa loob ng 24 na oras, alamin niyo kung nasaan si Suzu, walang dahilan. Opo, Binibining Su. Naglilitis ang amo. Nagdududa siguro siya. Suksu, sisiguraduhin ko, mawala ka ng permanente. Tumataas ang presyo ng ginto, ang taas. Hindi maintindihan ni tatay ang mga tsar. Magkano ang tinaas? 5 piso. Hindi. 50. Naging 5 beses. Ano, 100,000 ang nagastos natin sa gintong yan. Ngayon 5 beses na ang halaga. 500,000 piso na yan. Ek. Ano nang nakakatuwang? Nandyan? Hindi welcome ang aso dito. Lumabas ka. Suksu, nabigo akong patayin ka. Sa sunog noong nakaraan, mali ko yun. Pero ngayon, hindi na ako magpapatay. Ikaw. Gawin mo. Ang lalaking yun ba na walang pera, ang nagpapalungkot kay Miss Rauro muli. Sabi ko na't mga hamak na ito ay mga walang modo at bastos. Hindi karapat dapat na pumasok sa prestihiyosong universidad natin. Alam ng lahat na, ang pamilyang Su ay may iisang anak na babae, si Su Rauro. Laging magalang at disente si Rauro. Bakit naman, walang nakakaalam sa eskwelahan niya? Na may koneksyon siya kay Suzu? Gino, nasa ampon na ama niya si Suksu. Ipinagbili na nila ang bahay at lupa nila. Mukhang naghihikahos sila sa pera. Ihanda ang sasakyan, bisitahin ko sila. Bata, tumabi ka. Gusto mo bang mamatay? Walang kwenta. Nakuha mo na ang gusto mo. Naging tanging tagapagmana ng mga Bakit ako ginugulo mo ngayon? Akala mo maniniwala ako sa drama mo? Narinig kong kayong dalawang dukha ay nag-uusap tungkol sa 500,000 kanina. Halata naman, linanasan niyo ang yaman ng mga Su. Kayong, Ang hamak na pamilyang Su ay wala sa akin. Naalala ko na. Ang tulad may madilim na pinanggalingan ay gagawa ng masama para ako mapaalis. Sino ang tinatawag? Papatayin kita. Bitawan mo ako. Sasabihin ko kay nanay at tatay, pati mga kapatid natin. Magbabayad ka nito. Aray. Ayokong pansinin ka sana, pero dahil nangulit ka, pagbibigyan kita ng angkop na pagtrato. Ha ha ha. Suzu, tigilan mo yan. Suzu, anong ginagawa mo? Ruo. Aray. Ako'y ayos lang kanina. Ngayon, malubha na ang mga sugat ko. Sa pagdating mo dito, swerte niyang kasama ka. Kuya, tamang oras ka dumating. Sinisikap kong kumbinsihin si Suzu na umuwi, pero sinubukan niya akong patayin. Suzu, bigyan mo ako ng paliwanag. Anong paliwanag ang gusto mo? Hindi ba sinabi ng ampon na anak, ako ang nanakit sa kanya? Sa pamilyang ang salita niya ay batas, hindi ba? Mga dahilan lang ang mga paliwanag, mga salitang walang laman. Kahit na, hindi ka tanggap-tanggap ang karahasan. Mag-sorry ka sa akin ngayon, at kalimutan na natin ito. Hindi ko sasabihin kina nanay at tatay. Ayaw ko sa pahayag mo. Bawiin mo yan. Ikaw, Nakakasuya na ang iyong pagpapanggap na. Mapagmahal na kapatid, wala akong pakialam. Umalis ka na. si Suzu ay naging masyadong matapang nitong mga huling araw. Kung nanakit si Suzu kay Ruo, ang bodyguard ng pamilyang So, na may kasanayan, hindi basta manonood, habang pinagmamalupitan siya. Su,
Nawalan ako ng pasensya kanina. Maaari mo bang sabihin sa akin ang totoo, ang tunay na nangyari? Ngayon, maniniwala ako sa'yo. Kuya, puno siya ng kasinungalingan. Huwag mo siyang pakinggan. Lumabas ka. Tatay, pasok na tayo sa loob. Su. Bakit? Bakit may pasok ka rin? Maliban na lang. Hindi ikaw ang nagsunog? Ang buhay ba ng mayayaman lang ang may halaga? Hindi ba bilang tao ang anak kong Ano ang sinabi mo? mula nang ang anak kong babae ay dukutin ng inyong pamilyang Su 10 taon na ang nakalipas? Sa tuwing siya'y nagbabalik, hindi ba't puno lagi siya ng mga suga? Anak ko, bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw ay nasaktan ganito? Kasalanan ko ang lahat. Hindi kita naipagtanggol. Tatay, ano po ang ginagawa niyo? Kung hindi lang sana ako mahirap. Hindi nila magagawang apihin ka. Xiao Zhuo, sabihin mo ng totoo, paano ka nagkaroon ng mga peklat na ito? Kung may ginawa silang mali, sisiguraduhin kong magkakaroon ng hustisya. Hustisya, sa puntong anong silbi ng hustisya sa akin? Mababawasan ba nito ang mga peklat ko? Mabubura ba nito ang kahihiyang tiniis ko? Mababago ba nito ang pagpapaluhod, pangungutya at pangaalipusta? Lahat ng paghihirap na iyon, Pasensya na. Simula ngayon, gagawin ko ang lahat para protektahan ka at alagaan ka. Presidente Su. Ang basag na salamin ay di na Ang pagpapanggap mo, mabait sa ngayon, ang pinakakasuklam ko. Xiao Zhuo, huwag kang magalit. Ang aming nakaraang kasunduan ay aking pagkakamali. Ipasa ninyo ito kina Su Yuanzhen at Zhong Manli. Mula sa sandaling ito, wala na akong koneksyon sa inyong pamilyang Su. Kuya, nagbaon ako ng tanghalian para sa... Sinabi ni nanay at tatay na madalas kang magpalipas ng pagkain kapag abala. Kaya dinala ko. Hello, May emergency sa trabaho. pupunta na ako roon. Xiao Shu, sa lahat ng mga taon. Alam kong naghirap ka, maniwala ka sa akin, itutuwid ko ang lahat para sa'yo. Papaniwalain ko ang ating mga magulang na magtiwala ulit sa'yo. Wala na iyon. Ano man ang sabihin o gawin mo, wala na akong pakialam. Lumabas ka. Tay, pasok na tayo. Xiao Shu, Kasunduan sa pagtatakwil sa pamilya. Haha, sakto, mga ebidensya ng pagsusunog ay nabura na. Pero kailan pa ganito katuso 6. Rauro, ayos ka lang ba? Ay. Ang sakit. Halika na, ihahatid na kita pa uwi. Tada. Hoy, anak. Kakakita pa lang natin ng pera. Bakit pa tayo bibili ng malaking Hindi ba ito masyadong maluho? Pinaghirapan ninyo ako pinalaki. Ngayon naman ang turn ko para magbigay. Magpahinga na lang kayo. Maligayang pagdating sa paligsahan ng orihinal na awitin. Ako si Alan, inyong host. Ito ba yung sikat na paligsahan sa pagkanta na laging pinag-uusapan? Yung nanalo noong nakaraang taon sumikat. Kumikita ng milyon kada taon. Balik tayo ng 10 taon. Noong panahong ang mga paligsahan sa pagkanta ay uso. Binabati natin ang nagwagi ng pangunahing premyo ngayong taon na may 6.66 milyong yuan. Nabigo si Wang Sufei. Natalo ang Peacock Legend. Dumating na ang pagkakataon. Kalahating buwan na ang nakalipas. Bakit hindi pa bumabalik ang maldita niyang anak na iyon? Tiyak nagagalit pa rin si Ate Xur. Siguro dapat akong humingi ng tawad sa kanya. Bakit ikaw ang magso-sorry sa kanya? Siya ang nanakit sa'yo. Dapat siya ang humihingi ng tawad. Tsaka, sinong nakakaalam kung magkano ninakaw? Mula sa pamilya natin, malamang nagwawaldas siya ng pera ngayon. Tiningnan ko ang mga records. Walang kahit piso ang nawawala. Kuya, napansin kong palagi pinagtatanggol si Ate Xur. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Kung hindi naman siya ang may gawa, hindi natin siya dapat pagbintangan. Kahit yung sunog, wala tayo, matibay na ebidensya na siya ang nagpasimula. Hindi ba't sinabi ni Rauro, nakita niya mismo, siya ang nagpaningges.
Inay, kung nagkamali man si Rauro ng alaala, pagkatapos ng sunog, may ipinahanap akong ebidensya. Kung talagang siya ang may sala, ako mismo ang magpapakulong sa kanya. Ngunit kung hindi siya, nais kong ang buong pamilya ay humingi ng tapat na paumanhin. Mag-sorry? Para saan? Kalokohan. Ama ako niya. Kahit ako ang nagkamali. Dapat niyang tanggapin. Wangma, sino nagluto nito? Ang pangit ng lasa. Pasensya na po, uulitin ko po. Wag na. Mag-ingat ka sa susunod. Aray, ang damit ko. Wangma, channel hot culture ito. Hindi pwedeng labhan. Pasensya na po, Binibi, hindi ko sinasadya. Wangma, bakit hindi ba nililinis ang sasakyan ko? Aalis na ako. Gusto mo bang mapahiya sa harap ng mga kaibigan ko? Alingwang, ano ba ang problema mo? Nitong mga huling araw, hindi ka marunong magluto, ayaw maglaba, gusto mo bang matanggal sa trabaho, paumanhin po mga amo. Nang umalis si Miss Su, wala nang tumutulong sa gawaing bahay. Kaming mga katulong ay lubog na sa trabaho. Anong ibig mong sabihin simula nang umalis si Suksu? Walang tumutulong sa gawaing bahay ngayon. Ginagawa ni Miss Suzu ang lahat, Simula sa almusal bago magumaga. Pagkatapos ninyong lahat matulog, nilalabhan at plancha niya ang mga damit, para sa bawat batang master at miss. Kahit pa nilalabhan niya, ang mga sasakyan ng pamilya mag-isa. Paano nagagawa ng isang tao ang lahat ng yun? Imposible. Totoo yan. Simula nang bumalik sa pamilya Su. 3 oras lang siya natutulog. Tuwing gabi, hindi siya nagreklamo kahit minsan. Ipinanganak para maglingkod, ano? Dinala ba namin siya pauwi? Para maging katulong lang namin. Kaya pala sabi ni Kuya, nakulang siya sa nutrisyon. Nahimatay sa sport, plano niya to. Gusto niyang isipin ng mga tao. Inaabuso namin siya. Natahimik ako ng masyadong matagal. Isinakripisyo ni Miss Suzu. Ang lahat para sa pamilyang ito. Hindi siya ang nagsimula ng sunog. Akala mo ba nagmamalasakit siya? Paglalaban ng dami, pagluluto ng pagkain, paglilinis ng sasakyan. Ha, Mings, suriin mo ang mga sasakyan ngayon. Ang mga sasakyan natin. Ang masamang babaeng yon ay ginalaw ang preno. CJ. Teka, pagkatapos ng lahat ng ito, dapat tayong magnilay. Siguro ang malalim nating hindi pagkakaintindi kay Suzu, ang sanhi ng sakunang ito. White One, anong sinasabi mo? Bakit tayo dapat magdalawang isip? Huwag mong hayaan ang kahihiyan ng babaeng yan na makagulo sa iyong pag-iisip. Inay, may mga paso rin akong napansin kay Suzu. May basehan akong maniwala na iba ang tunay na may gawa nito. Tama na. Sana'y masayang hapunang pampamilya. Nasira dahil sa pagbanggit sa salbahen yon. Mula ngayon, sino mang bumanggit ng kahihiyang yon ay itatapon agad. Tatay, pwede bang? Kuya, huwag mo nang guluhin ang mga magulang. Tatay, inay. Ang resulta ng Starlight Awards ay ilalabas sa susunod na linggo. Ito ang aking bagong orihinal na kanta. Ay nako, ang ganda talaga nito. Malinaw na ang ating Rauro ay may musikang talino. Ang kampyonato ngayong taon ay talagang para sa'yo. Ruru, pagkatapos mong manalo, kahit ano ang gusto mo, bibilhin ko para sa'yo. Ano man ang kalabasan, kailangan kong imbestigahing mabuti. Binibini. May kailangan ba, Iyawang? Ito'y diary ni Binibining Suzu na naiwan. Alam kong, ikaw lang dito ang tunay na nagmahal kay Binibining Suzu. Marahil, may makikita kang clue dito. Salamat. Anak ko, ang galing ng pagkanta mo. Ngunit, ang kantang ito, bakit parang hindi pamilyar? Ito'y pawa, aking mga orihinal na likha. Ano, marunong ka ring gumawa ng kanta? At lahat ng ito. Ang dami mong nasulat. Ang deadline bukas ng Starlight Awards. Balak baguhin ang industriya ng musika. Saan galing itong pulubi? Reyes. Ang talent show ngayong season, maliban sa isang contestant na ang performance ni Sururu ay naging maayos. Ang iba ay walang kabuluhan. Sa tingin ko, dapat kanselahin ang susunod na Brightest Star Awards.
Sino ang gumawa ng kantang ito? Paumanhin, Director Allen. Aalisin ko ang problemang ito. Hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ng mga dekada sa musika, hindi pa ako nakakita ng ganitong hilaw na talento. Hanapin sila agad. Ako ang sumulat. Ikaw. Ha! Sino ang akala? Huwag humatol sa itsura. Sa finals, dapat kang dumalo. Abril 3, unang araw ko sa pamilyang hindi ko inakala, ako ang pinakamayaman sa High City, na tagapagmana na napalitan ng isinila. Ang pamilya ko ay matagumpay, at mabait sa akin. Ang galing ni Kuya. Anong ginagawa mo? Nagnanakaw ka ba? Hindi, gusto ko lang magmasid sa paligid. Tita Wang, linisin ng gusto ang sahig ng buo, tapos mag-disinfect. Pasensya na, Kuya. Magtatanggal ako ng sapatos sa loob. Sapat na siguro ang perang ito. Umalis ka na. Anong nagawa ko? Hindi pa ako naging ganito kasaya. Unang ako sa midterm exams, tuwang-tuwa ang mga magulang ko. Sabi nila ililibre nila tayo ng handaan. Pero nagkasakit ako ng hating gabi, at isinuka ko lahat ng kinain ko. Ew! Sayang lang ang pagkain. Ang grand dinner na ito ay para sana kay Ro dahil nanguna siya sa klase. Sa mga pagsusulit niya, at ikaw, mas marami ka pang kinain kaysa sa iba. Para kang hindi pa nakakain sa buhay mo. Kuya, ang sama ng pakiramdam ko. Oh, Esmray. Nakakadiri ito. Matinding pag-ubo. Naku, kuya, dapat umalis na ako dito. Sino nang nakakaalam kung anong germs ang dala-dala ng loser na ito? Mamaya na, sabi ng doktor. May allergy ako sa seafood. Tama nga si second sister. Ang sarap pa naman ng pagkain. Sayang lang sa akin. Pero, natutuwa pa rin ako na magkakasama tayo bilang pamilya. Pero ang seafood. Dahil gusto ni Rauro ang seafood. Laging may seafood sa Su family. Kaya pala nadismaya siya sa atin. Mga bata. Hali kayo, lahat, lumabas na kayo. Parating na. Ano yun, ma? Ang tatay ninyo ay may magandang balita na ibabahagi sa inyo. Nabalitaan namin, mula sa Starlight Awards, ang mga organizers, ang mahal naming anak, ang minamahal niyong kapatid, si Ruru, ay nanalo sa kompetisyon. Magaling. Nene, ang galing mo. Talaga, ang kuya mo, probinsya lang ang top scorer. Akala ko'y, hindi na tayo, magkakapambansang kampyon. Nen, anong regalo ang gusto mo? Kahit ano, kaya kong ibigay. Ayaw ko ng regalo. Sana sina nanay at mga kapatid ko ay makapunta sa seremonya para sama-sama tayong magdiwang. Ipagkalat ang utos ko. Sa susunod na linggong gabi, ang Su Corporation ay magbibigay ng 6.66 milyong yuan para sa kampyon. Lahat ng empleyado ay may day off para mapanood ang pangyayaring ito. Magaling. Mabait na bata, nasa ulo mo na ang talumpati. Nasa ulo ko na. Ang ganda ng lungsod, dati sa nilang, ako nanonood ng kompetisyon. Ngayon nandito na talaga ako. Maligayang pagdating sa Starlight Finals. Ngayon ay ipahayag ko, ang kampiyon ng taong ito, ang kanyang mga awit ay talagang napakagaling, tunay na namumukod bilang mga obra maestra na magpapaalingaw-ngaw sa industriya ng musika. Huwag kang kabahan, anak, nandito si Itay. Anak ko, ipinagmamalaki ka namin. Ang kampiyon ay si Su. Ang kampiyon ng kompetisyong ito ay si Su. Salamat sa inyong pagkilala sa akin. Ang tagumpay kong natamo ngayon ay dahil sa aking mga magulang, mga kapatid, at walang sawang suporta nila. Patuloy akong magsusumikap upang maabot ang inyong inaasa at pag-asa. Tama, ang anak kong si Roro ay magaling at masunurit at may pambihirang talento sa musika. Ang pagtanggap niya ng parangal ay nararapat lamang. Anong ginagawa mo? Umupo ka na. Ang ganitong kompetisyon ay nangangailangan ng suspense. Umupo. Ngayon, opisyal kong inihahaya ang kampiyon ng kompetisyong ito. Si Su. Su. Si Suksu. Paano nangyari yon? Susunod, samahan natin si Suksu sa pagtanggap ng parangal.
Salamat sa mga organizer. Salamat sa lahat ng manonood. Karangalan kong nandito ako ngayon. Si Suksui ay isang walang kulturang probinsyana. Hindi siya dapat maging kampiyon. Akin dapat ang titulo. Tama, hindi mo ba ipinangako na ang angkan naming Su ang mananalo? Sinasabi lang namin ang totoo. Si Suksu ay sarili mong anak. May pagkakamali, pakisalubong natin ang sponsor na si Chairman Su upang iabot kay Suksu ang premium Japanese yens 6.66 milyon, Japanese yens 660,000. Ay, ang tatag ng samahan ng ama at anak. Si Presidente Su ay punong-puno ng damdamin. Bigyan natin ng palakpakan si Presidente Su bilang suporta natin. Itim na screen. May kalokohan talaga dito. Ek, sabihin mo ang nakipagtalik ka ba para nakawin ang corona ko? Nakipagtalik ka sa matandang ito. Anong lakas ng loob mong magkalat ng kasinungalingan? Nag-aaral pa ang anak ko sa kolehiyo. Sinira mo ang pangalan niya. Paano na siya haharap sa lipunan? Walang hiya ka. Para daigin si Roro, nakipagtalik ka sa organizer. Dinungisan mo ang apelyido ng mga Su. Bantayan mo ang salita mo. Isasakdal kita sa paninirang puri. Kung hindi kayo nagtalik, ano ang nangyari? Ang kapatid ko ay isang probinsyanang hindi nakapag-aral. Bago sumama sa pamilya namin, hindi niya kayang tapusin ang isang kanta. CJ, kung duda kayo sa akin, ipapakita ko sa inyong lahat ang tunay kong kakayahan. Alan, patugtugin ang paligsahan kong kanta. Ngayon din, CJ. Nagkukunwari lang yan kung makakanta ang probinsyanang ito. Tataghoy akong parang aso. nakatanaw sa malayo. Sa kabilang dulo ng buwan, mga pangarap na walang hanggan, lumilipad ng malaya. Naglalahong kahapon. Natuyong luha. Magkikita muli tayo sa walang katapusang daang ito. Ang tadhana ang gumagabay, parang pagtaas at paghupa ng dagat. Impossible. Paano nagkaroon ng ganitong nakakabilib na musika? Ang mga likhang ito ay mula sa makalangit na talino ni Suksu na 30 obra maestra. 30 kanta, anong pambihirang talento? Hindi totoo. Kinopya niya ang mga ito. Sururu, nagnanakaw daw ako. Saan ang ebidensya? Mahirap bang umamin ng galit? Ikaw ang sumulat para sa kanya bilang top music producer ng Yun Kingdom. Malamang nakikipagtalik siya para sa mga komposisyon. Isang beses na pagtulog, isang kantang matatapos. 30 sesyon. Ang kahulugan nito. Tingnan nyo. Nahayag ang katotohanan. Nagwawala na siya. Nakita ko ng gapos sa paa. Hindi pa sa isipan. Ang mga simpleng himig na kaya kong likhain ng basta. Mas magaling ang aking improve. Kaya ba nga, kung makakagawa ka ngayon, magmamano ako sa'yo. Bigyan nyo ako ng papel. Huwag magkunwari. Ang galing ni Roro. Kaya sa isang oras, ng masterpiece, dahil mas mahina ka kay Roro, bibigyan ka ng 3 oras. Natatakot ka na? 3 oras? Sobra na. 3 minuto lang. Mayabang kung magagawa mo ang buong angkansu ay yuyukod sa'yo. Pipilitin kong buong angkansu ay magmamakaawa para humingi ng tawad. Dapat tuparin mo ang pangako. Tama na. Anong masusulat mo sa 3 minuto? Kalokohan lang yung ginagawa mo. Ang awit na ito ay tunay na mula sa langit. Ang lakas ng pambobola mo. Paano ito nangyari? Para kang nakakagat ng live wire. Bakit ka nanginginig? Imposible. Hindi totoo to. Nanay, tatay, hindi umaabot ang talento niyo sa akin. Hayaan nyo, ako na ang gumabay sa kapatid ko. Alam mong mahal mo ako. Alam mong may paki ka. Impossible.
Sixus ay isang probinsyanang walang moda. Paano niya nagawa ng ganitong magandang awitin? Sa English pa. Binibining Sue, napakaganda ng kantang ito. Sakto ito sa estilo ng aming top star, na si Alice. Ito ang alok ko. Ipagbili mo ang copyright. Babayaran kita ng 50 milyon. Ipagbili mo sa akin ang copyright ng kantang ito. Bibigyan kita ng 50 milyon. CJ, pagkatapos ng awarding ceremony, pupunta tayo sa backstage para pirmahan ang copyright transfer contract. Impossible. Ang kapatid ko'y halata, probinsya ng walang pinag-aralan. Hindi mo nga makilala ang 26 na letrang Ingles ng maayos. Alam mo ba kung ano ang tawag dito? Ito ay superioridad sa lahi. Ikaw ay ampon lamang. Likas na talino. Kahit gumastos ang pamilyang Su ng milyones para sanayin ka, hindi mo ako kailanman malalampasan. Ikaw, tama na. Wala nang kalokohan. Hindi ba't sabi ninyong lahat na kapag naisulat ko, luluhod kayo at Ano? Suksui, nabaliw ka na. Ako ang iyong tunay na ama. Paano mo ako pinapaluhod? Wala ka bang hiya? Su Yuanzen, tuparin mo ang usapan. Aatras ka ba sa salita mo? Ano ang tawag mo sa akin? Su Yuanzen, Ama mo ako. Bubugbugin kita. Walang utang na loob. Ako. Kapag hinawakan mo pa ang anak ko, papatayan kita. Tay. mga kasama, narinig ninyong lahat ang usapan ng pamilyang Su sa akin. Ngayon, sila'y sumisira sa pangako. Kapag kumalat ito, papaunahin ito sa job. Ang reputasyon ng Su Corporation ay masisira. Babagsak ang stocks nila. At malulugi sila. Bangkarota. Bangkarota, ito. Malaki ang bonus sa eksklusibong balita. Una akong mag-uulat nito. Gusto ko, i-scoop din ito. Teka. Tigil. Luluhod ako. Luluhod na. Suksui, sagutin mo. Ako ang tunay mong ama. Pipilitin mo ba talaga akong lumuhod? Ama mo talaga ako. Pipilitin mo bang lumuhod ang sarili mong ama? Lumuhod ka. Kayong lahat, sa harap ko'y luluhod. Sa nakaraang buhay ko, utang na loob ninyong lahat sa akin. Walang utang na loob. Ninakaw mo ang titulo ni Ruo Ruo. Ang pinaghirapan niyang tagumpay. Wala kang hiya. CJ, pwede kitang ilibre sa kahihiyan. Ipako mo na lang yang minamahal mong anak. Si Sururo ang magdusa. Ruru. Lagi kang naintindihan. Pagkatapos nito, babawi ako. Pangako, Ruru. Nay, Hindi pwedeng magbagsak ang pamilya Su. Patawarin mo kami, Ruo Ruo. Sururu, ganito ang pakiramdam ng maiwan. Tamisin mo ang bawat patak ng pait. Ruru. Ate, nagkamali ako. Ano ang sinabi mo? Hindi kita marinig. Ate, patawarin mo na ako. Hindi ko sana dapat ginawa ng kaso kay Director Allen. Hindi ko dapat pinagdudahan ang kakayahan. Kasalanan ko lahat ito. Patawarin mo ako. Suksu. Babawian kita nito. Makinig kang mabuti, Ruru. Alam mo ba ang pinakamabisang paraan para sirain ang mga kaaway? Una, itaas mo sila sa langit. At panooring bumagsak sa lupa. Pero hindi ko tatanggapin ang pauman. Nakuha mo lahat sa video, di ba? I-post mo sa lahat ng platform. Gibain ninyo ang pangalan niya. I post sa video platform. Sisiraan ko ang reputasyon niya. Gawin mo ngayon na. Naka-upload na ito. Ano bang? Aray, Paano nangyari ito? tigilang panonood. Anong problema mo? Ito ay. Suksue, sinungaling ka. Tapos na ang personal na usapan. Mga kasama, maaari na kayong magtanong ang batang henyo. Tara na. Ruo, tumayo ka na. Ayos ka lang ba? Binibining Suzu, taga Haicheng Daily News ako. Maaari ko bang itanong tungkol sa pagkapanalo ng Star Award? Ano ang pakiramdam mo? Ano ang susunod mong plano? Maiikli lang ang sasabihin ko. Komplikado ito. Una, nais kong pasalamatan ang pamilyang Suna ng api sa akin.
Pero sa totoo, masyadong bastos para sabihin. Laktawan na natin yun. Pangalawa, pasasalamatan ko si Gisu sa pag-donate ng 6.66 milyong yuan. Isasama ko ang aking amang panguman sa paglalakbay. Tayo na, tatay. Kahanga-hanga si Binibining Su, nakamit ang ganitong tagumpay, at pinasasalamatan ng kanyang amang panguman. Binibining Su, ako ang dekano ng Jingdou Conservatory. Sumali ka sa aming institusyon. Ako ay ahente ng Starlight Entertainment. Pag-usapan natin ang representasyon. Dapat akin ang mga parangal na ito. Sururu, saan man ako pumunta. Mananatili kang sa aking anino. Tititingala sa akin. Tay, umalis na tayo. Nene, maligayang pagbati. Mayroon ako, walang limitasyong black card. Regalo ni Kuya. Mayroon ako ritong black card na walang limitadong pondo. Kuya ang nagbigay nito sa'yo. Layas ka, wag mo akong sirain ang loob. Suksui, nakakahiya ka naman. Kuya na mismo ang nagbibigay ng paraan. Kunin mo na ang pera ngayon at umuwi ka na kasama namin. Nagbigay lang kayo ng pera. Dapat bang magpasalamat ako? Nung wala akong makain dati. Walang pambili ng gamot ng magkasakit. 2 lang uniforme sa buong taon. Sira-sira, bakit hindi kayo nagbigay? Kahit piso noon. Hoy ate. Alam kong dami mong pinagdaanan. Huwag na lang. President Su, ang pagmamahal na huli na ay parang dam. Tay, alis na tayo. Ikaw, Binibining Su, meron pa akong tanong. Sisigat ka ba, Binibining Su? kuya, padala ba natin ng tao para turuan niyang babae? Babae, kapatid natin siya. Ano ba yan? Pero, Mingza. Tayo ang may kasalanan sa kanya. ano sinabi mo? Ito ang diary niya. Basahin mo at maiintindihan mo. Ang galing ng pangatlong kuya, pambansang manlalangway siya, na maraming nagawang karera, para sa yung oo. Pero nasira skis niya isang araw. Sinubukan kong ayusin. Pero ako sinisisi sa sira. Ikaw ba gumawa nito? Hindi. Gusto ko lang tulungan. Ikaw ba ang may gawa nito? Hindi. Ako pa nga ang nag-aayos para sa... Sino pa ang pwedeng may sala? Bago ka dumating sa pamilyang Su, laging maayos ang ski ko, nasira lang nung bumalik ka. Ikaw ang may kasalanan nito. Nagkamali ba ako ng hinala sa kanya? Malala na. Sobrang seryoso na. Naaksidente si Kuya Third sa ensayo kahapon. Hanggang ngayon, wala sa sarili sa taas ng lagna. Si nanay, tatay, mga kapatid, lahat sila ay nababahala. Pero wala akong magawa. Walang kwenta ako. Teka, may naalala akong paraan na siguradong gagana. Ang lamig, yelong-yelo ang tubig. Para gumaling si Kuya Third. Tiisin ko to. Parang nasusunog. Ang init. Parang nagliliya. Gagaling ka rin, Kuya Third. Anong ginagawa mo? Bumaba na lagnat. Walang hiya ka. Lumabas ka. Iniligtas niya ako. Gaano ka ba kakapalang mukha? Lumabas ka. Sinusubukan pala niyang iligtas ako. Ano ba nagawa ko? Si Aksu. Nagkamali si Kuya Tatlo. Ang galing. Napakaganda nito. Ang bagong kanta mo na inilabas ngayon. Nangunguna muli sa music charts. Ah, ikaw na ngayon ang pinakasikat na superstar sa industriya. Pero nakakasawa kung ikaw lang ang bituin.
Walang kasigla-sigla. Ano ba ang plano mo? Sa darating na panahon, lahat ay magkakaroon ng pagkakataon na maging bituin. Impossible. Mas mahirap pa sa pag-akyat sa langit ang maging bituin. Kailangan ng talento, magandang itsura, at suporta ng profesional na kumpanya. Kailangan mo lang ng telepon para ibahagi ang magagandang sandali. Lahat ay pwedeng maging bituin. Ibahagi ang iyong magandang buhay. Napakagaling na konsepto. May naisip ka na, di ba? Napakagaling. Nakakaintriga ang proyektong ito. Pero, ang puhunang kailangan ay baka lampas na sa kakayahan natin. Kausapin ang investor na si Chairman Kiat. Tiyak na papautangin tayo niyan. Roro, huwag mo nang isipin ang nangyari. Suksu ay sinuwerte. Kapag nakilala na natin ang suporta ni Chairman Kiat, ikaw na ang magiging pinakamagaling na musikero sa yun. Alainan. Salamat, ate. Nandyan na si Chairman Kian. Tara na. Nakarating ka. Chairman Kian. Bihasang binibining Su. Salamat sa pagdalaw sa aming kumpanya. Malaking karangalan po ito. Nakakabilib po kayo, Ikiat. President Su, nireview ni Chairman Kian ang proposal mo at pumayag na mamuhuna 3 bilyon. 3 bilyon. Roro, Anong nangyayari? May naghihimatay. Tumawag ng ambulansya. wag na. Bagamat hindi ako bihasa, marunong ako ng paunang lunas. Ano nang ginagawa mo? Paano kaya biglang nahimitay si Rauro? Nasabi mo na ba sa magulang? Nasa Pransya pa sila. Naghahap sa music school ni Xiaomi. Ayokong sabihin sa kanila. Ano ba talaga ang nangyayari? Lahat ito dahil kay Soksu. Dinala ko si Xiaomi para manghingi ng pondo kay Kiat. Biglang sumingit si Soksu. Pinilit niyang pagsaluhan ni Chairman Kiat ang 3 bilyon sa proyekto niya. Sandali. 3 bilyon. Noong hiningi ko ang pondo, 100 milyon lang binigay sa akin. Kuya, hindi yun ang punto. Inapi si Roro ni Soksu. Napakatuso ni Suksu. Kuya, tanong ko minsan, naiintindihan ba talaga natin ang totoong pagkatao ni Suksu? Mingze, anong kalokohan to? Yang hampas lupa, magnanakaw, nanggagalit kay Roro, sinungalit. Muntik na niya tayong pasabugi. Nakita nating lahat. Ano pa bang patunay ang kailangan? Nagsiyasat ako kay Suksu. Hindi siya ang akala natin siya. Sa eskwela, palagi siyang iniiwasan at inaapi. Hindi siya lumalaban kahampas man. Paano gagawa ng ganoon, ang ganoong klaseng pambibisyo sa harap natin? Mas nakakagulat, walang nakakaalam sa eskwela na anak siya ng pamilya natin. So ang apelido ni Sakso. Imposible yan. Magkaklase sila ni Roro, kung mabait si Roro sa kanya. Ramdam mo rin na may mali, di ba? Tungkol sa sunog. Nagpaimbestiga na ako, pero nawala ang ebidensya. Hindi pa natin makita ang totoo. Ate, may itatanong ako. Noong nasaktan si Roro, sa kutsilyong nakatago sa piano, ano ba talaga ang nangyari? Bakit ngayon mo pa binanggit? Naimbestigahan na yan. Naiinggit si Suksu kay Roro. Siya ang naglagay ng kutsilyo. Yeah. Ganoon din ang akala ko hanggang natagpuan ko ang dyaryo ni Saksu. Nagbago na ang lahat. Dyaryo. Anong dyaryo? Hindi yun ang nangyari. Isang diary. Anong diary? Diary ni Saksu ito. Puno ito ng mga sikreto na hindi natin alam. Ang tuso niya, imbes na magsalita, sinulat na lang niya. Sobrang lamig ko, sobrang gutom na ako. Birthday ko ngayon, hindi ako dapat umiyak. Bakit walang naniniwala sa akin? Sumpa ko, hindi ako naglagay ng patali sa piano ni Ro. Masakit ba, anak? Yele, ayos lang. Huwag kang umiyak, Ro. Masamang bata ka. Paano ka naglagay ng patalim sa piano ni Roro? Hindi ko ginawa yon. Naiinggit ka lang kay Rauro na mas magaling siya. Gusto mong hindi na siya makapagtugtog muli. Nanay, tatay, inosente ako. Mananatili kang nakaluhod.
hanggang aminin mo ang pagkakamali mo, saka ka lang tatayo. Nangangatog na ako. Nagugutom na ako. Bakit di magsabi ng totoo si ate? Kagabi pumunta siya sa piano. Ako. Hindi ko sinasadya siyang itinumba. Nahihirapan si Ro sa pagpapiano. Ginawa namin ang aksidente para makuha ang awa. Noong una, naramdaman ni Roro na napakahirap ng pagpipiano. Kaya naman ginawa namin yung planong pagpapanggap na nasaktan. Ngunit sisiguraduhin ko. Hindi ko inakala na si Suksuy ang paghihinalaan ni nanay at tatay. Patuloy na manood ka. Ang galing ng ate ko, siya pala ay isang kilala, internasyonal na litratista. Sabi niya sasali siya sa malaking paligsahan at gusto niya akong maging modelo. Masaya akong tulungan si ate. Eight. Okay ba tong lugar na to? Takot ako sa tubig. Lumapit ka pa sa gilid. Aray. Dahan-dahan sa paggalaw. Sabi ko na nga ba, masama ang komposisyon. Bilisan mo. Hoy, Roro. Samahan kita mamili ngayon. Sige, hintayin mo ako. 8, hindi ako marunong lumangoy. 8, hindi ako marunong lumangoy. 8. Nakalimutan ko talaga siya. Muntik ko na siyang mapatay. Pero Kuya Mingse, hindi ko talaga sinasadya yon. Ako. Sinagot ko lang tawag ni Roro. Tama si Suzu. Sa pamilya natin, wala talagang nagmalasakit sa kanya ng tunay. Noong una namin, siya'y aming inuwi. Iniisip lang namin si Roro, kaya't nilayo namin ang sarili kay Suksu, pero hindi namin napansin ang malalang dinanas niyang hirap. Mula sa kanyang dating buhay hanggang sa pamilya natin. Siya ang dapat nating inaruga ng husto. Anong gagawin natin ngayon? Magsusorry na ako agad sa kanya. Pupunta na ako para humingi ng tawad sa kanya. Sasama ako. Walang saysay yan. Sinubukan ko na siyang kausapin dati. Nasalanta. Pero sobrang nasaktan natin siya. Kung hindi maayos ang hindi pagkakaunawaan, ang buong pamilya natin magkakaroon ng hidwaan. Malapit na ang kaarawan ni Xiaoshu. Pagbalik ni tatay mula sa France, maghahanda ako ng family dinner. Magsusorry tayong lahat kay Xiaoshu. Sana patawarin niya tayo. Suksu, akala mo maganda ka na. Pero hindi ko hahayaang bumalik ka sa pamilya. Ngayon ang paglulunsad ng Douyu, ang short video platform natin. 1 oras pa lang mula paglunsad. 30,000 na ang nagrehistro. Hindi 30,000, 35,000 na tao. Hindi, 40,000. Diyos ko! Sa ganitong bilis ng paglago, hindi na matagal, bawat mamamayan ng Yungo, gagamit ng API natin. Hindi. Simula pa lang ito, sisikat tayo sa buong mundo. Pero ang kasikatan lang, hindi sapat. Platform lang tayo, para sa pagbabahagi ng content. Paano tayo kikita? Makakakuha tayo ng advertisers na makikipag-partner sa atin. Ang users natin ang magiging marketing channel nila sa product placements at ads. Sa strategy na yan, kikita tayo ng libo-libo araw-araw. Tol, maliit ang iniisip mo. Sa panahon ng live stream, isang sales event lang, bilyon ang kikitain sa isang. Kamakailan, ang nagwagi sa Bright Star Competition, nagulat ang lahat ng iwan ni Suzu, ang musika para magnegosyo. Nang ilunsad ang duyo niya, sumikat ito sa buong bansa, 80 milyong user ang nagrehistro. Pinakamababang estimate, $10 million dagdag ang halaga ng kumpanya niya. Ginawa siyang pinakasikat na negosyante sa Haicheng. 2 linggo kaming wala ni mama mo. Ngayon si Suksu, naging negosyante na. Si Suksu na ito, naging negosyante na raw.
HMP, ang yabang ng dati. Kung hindi dahil sa 6.66 milyon na puhunan natin, di siya aasenso ng ganito. Nanay, kulang na kulang. Ang perang yun para sa negosyo. Naka 3 billion pa siya, kay Chairman Chen. Ano? Bakit tutulungan ni Kian ang basurang proyekto niya? Tay, nay, ibang-iba na. Si Suksi ngayon, parang ibang tao na. Seryoso, parang bago siyang tao talaga. Sinasuporterahan siya ng mga mayayaman sa Haicheng. Naniniwala sila sa kanyang plano. Hinahangaan na siya ng marami. Nagbago? Ha, pareho pa rin siyang, kahit magsuot man. Nang mamahalin, probinsya na pa rin. Ang totoo, tumatulong lang si Chen dahil sa apelyido nating Su, di ba? Nay, tay. Pinablik ni Sux na tayo'y i-cut off niya. Ano ba yan? Noong huli ko siyang makita, binigay niya to sa akin. Walang utang na loob. Ang sabi pa, yung pulubi, raw ang tunay niyang ama. Naku naman, tama na yan. Mahal, huminahon ka. Sabi ko na sa'yo, lobo siyang sakit. Buti nga't umalis na, yang celebrity project niya. Puro teorika lang yan, pantasya ng tanga. Mababakla yung negosyo niya, wag niyo na siyang pahilahin sa pamilya. Tay, Nay, bakit ayaw niyo pa rin kilalanin ang kakayahan ni Zhu? Nagtagumpay na siya. Tama si kuya, kasama na siya sa NIE, at kinikilala na ang proyekto niya. Di ba alam mo, nabibili ang balita? Pag nalugi yan, magmamakaawa yan, para tayo ang sumalo. Kuya, 8. Tama na ang away. Ginagawa lang ni Ate Six para patunayan ang kanyang kakayahan. Pero masyado siya, mapusok at walang muwak. Tangang-tanga. Anong ibig mong sabihin? Naghahalongkat ako na business journals at napag-alaman milyon-milyon na user ng Joyflick app pero walang kinikita. Sa negosyo, bagsak ang ganyan. Narinig nyo? Narinig? Analysis ni Ruru, ikaw ang namamahala sa Su Corporation. Bakit di mo napansin ang kitid-kitid na problema? Malamang may daya. Ang ginagawa niya para lokohin si Chen. Hindi imposible. Buntis yan kay Chen. Buntis na siya. Nalinlang si Tagapangulo Chen na tulungan siya. Mahirap husgahan. Ang tiyan niya'y may laman na mula sa iba. Ina, kadugo natin si Suzu. Sarili ninyong anak, paano niyo siya masasabi ng ganyan? si Roro lang ang tunay nating anak. Hindi niyo ba nakikita? Tinalikuran na niya ang pamilya. Bakit niyo pa siya pinagtatanggol? Baka naman masyado tayong mabait sa mga bata. Kaya madali tayong naloko ni Suksui na impostor. Sa pamilyang ito, lahat ng miyembro ay maling mag-isip kay Suzu. Tatay, nanay, kung ayaw niyo sa kanya, bakit pa sinundo sa probinsya? Bakit kinilala? Minsan naiisip ko, kung mas masaya sana siya, kung nanatili na lang doon. Akala mo ba gusto ibalik ang pasaway na yon? Tatay, anong ibig niyong sabihin? Alam niyo namang, ang pamilyang Su ay iginagalang sa Haicheng, pero itong batang probinsyana, walang modo at pinag-aralan, baka tayo pa ang mabiyak ng kahiyan sa kanya balang araw, anak. Kaya ko siya dinala rito. Hindi naman talaga. Sa kabutihan ng pagkuha. Tao si Suzu, hindi hayop o aso ng pamilya. Su Huichuan, nawalan ka na ba ng ulira? Paano mo ako kinakausap ng ganyan? Nababaliw ka na ba, Huichuan Su? Pangahas ka sa iyong ama. Tatay, pakihinahon po. Kuya, si tatay ay inatake. Sa puso ka makailan dahil sa kabaliwan ni X. Nakikiusap ako sa inyong lahat. Huwag magpadala sa mga may masamang balak. Huwag nating payagang sirain ang pamilya natin. Tatay, uminom ka ng tsaa para magpahinahon. Maupo ka na, huwag magpapagalit. Ang anak nating si Ruru ay may bait at disiplina. Lahat, umupo na tayo. White Juan, hindi mo kami masisisi sa galit namin. Kung nais ito ni Ruo, susuportahan namin ng buong buo. Nabigyan naman siya ng pinakamagandang edukasyon. Lubos ang kanyang pinag-aralan, anuman ang kanyang gawin, pinag-iisipan niya ng mabuti. Samantala si Zhu, padalos-dalos sa kanyang mga desisyon. Inay, huwag naman masyado kay X. Baka may kumukontrol sa kanya. Narinig ko na, laganap ang mga panluloko. Marami nang naagrabyado. Exu, hindi ka ba sangkot sa mga illegal na ito?
Ano? Ano ang sinabi mo? Nasaan ang kumpanya niya? Pupunta ako roon ngayon din. Para gibain yon. Nasaan ang kumpanya niya? Pupunta ako roon ngayon din. Magpadala ng tao para wasakin ito. Upang hindi ito balang araw magdulot ng problema sa pamilyang Su. Ama! Kakauwi mo lang mula sa France. Nakakapagod siguro ang biyahe. Magpahinga ka sa mga susunod na araw. Opo. Nagpa-reserve na si kuya ng kwarto sa Wanshan Hotel sa ilang araw. Kaarawan na ni Ruruo at Suksut. Kaya ang buong pamilya natin, kung may mga hindi pagkakaunawaan, pag-usapan natin ng maayos. CJ. Kakagaling ko lang sa France. Wala talaga akong oras para sa kanya. Ang bagay na ito, kayo na ang bahala dito. Ruru. Pumunta ka kay nanay at ano ng magandang regalo ang nabili ko sa'yo? Nagustuhan mo ba? Babalik ko ang pamilyang ito sa dating ayos na nararapat. President Su sa kasalukuyan, ang Douyu platform ay mayroon ng 500 milyong user. Ang isang kapat sa kanila ay blogger na may milyong followers. Ang ika-10 sa kanila ay blogger na may 0 milyong followers. At batay sa kasalukuyang datos, mahigit 1 brand ang gusto kaming makipagtulungan. Hindi bababa sa $1 isain ang araw-araw na kita. Ituloy ang pagpapaunlad ng proyekto. President Su, nandito na ang pamilya mo. Ama. Seoksu. Hindi ka welcome dito. Samahan mo silang lumabas. Ay, Xiaoshu. Birthday mo ngayon. Nanay, tatay, uuwi ka na ba para sa family dinner? Family dinner. Ang reunion meal ng pamilya Su. Kailan pa ako nasali? Kuya Nick Seoksu, pinakita diary mo kay ate at sa amin. Nagkamali kami sa'yo. Sumama ka na sa amin. Bakit ako babalik? Para kayo'y mamahiya ulit sakit. Pipilitin nyo, magdurusang lumuhod. Si Sururu. May bago na namang plano. Pinadala kayo rito para biruin ako. Hulyo 3 birthday ko ngayon. Si nanay, tatay, mga kapatid ko, lahat ay sinundo ako. Nanay, tatay, kuya, ate, bakit kayo nandito? Ruru, birthday mo ngayon. Ililibre ka namin. Salamat nanay, kuya at ate. Tama na, sakay na, alis na. Anong ginagawa mo? Ayoko ng estranghero sa kotse ko. Ang baho. Ano nang amoy mo? Drive. Ngayon na, kuya. Seoksu. Nagkamali kami noon, pero ngayon, nagsisisi na kami. Huli man daw, ay pwede pang ayusin. May sakit ka? Anong problema? Naglagnat ako sa masasakit niyong salita. Ano ng problema? May sakit ka? Nakuha ko to mula sa mapanlait mong mga salita. Alam kong galit ka lang, kuya. Sabi nila, mas makapal ang dugo kaysa tubig. Magkadugtong tayong lahi. Huwag na tayong magtampo ng matagal. Hindi na kailangan. Mas gusto ko pa nga tong ganito. Sa totoo lang, dapat nga pasalamatan kita. Kung hindi mo ako tinali na parang as, nang paulit-ulit, winarak ang dignidad ko. Hindi ko sana nakilala kung sino talaga ang nagmamahal sa akin. Kung sino ang tunay kong pamilya. Xiaoshu, huwag kang ganyan. Walang gustong maging asong tinali habang buhay. Seoksu. Tatay, Ano? tatay, bakit nandito ka? Birthday mo ngayon. May dala akong cake. Kakainin natin to. Pag uwi natin, libre kita ngayong araw. CJ, Tara na. ano nang gagawin natin ngayon, kuya? Ano pa ba ang magagawa? Umuwi muna tayo. Pagdating nitong walang utang na loob, sasawayin ko siyang mabuti. Huwag kang mag-alala, pagdating niya rito, titiyakin ko, matuto siya. Yeah. Ang lakas ng loob niyang guluhin si Rauro habang wala tayo. Nasaan na ba yang salbaheng yan? Natatakot na ba siyang pumasok dito? Sabi ni ate abala siya sa trabaho, kaya hindi siya darating. Itong suwail na babae, natatakot na ba siyang pumasok man lang sa pintuan? Sabi ng kapatid ko'y abala raw siya para sumama sa atin. Abala? Mas abala pa ba sa trabaho natin? Lele, ang nanay mo't ako, mga kilalang profesional. Naglaan ng oras para dito sa hapunang ito. Dapat nagpapasalamat siya. Nagmamalinis pa, tingnan mo siya. Akala mo naman dahil nakapagpatayo ng mumurahing kumpanya. Akala mo kung sinong bigati kung kasing galing niya, si Rauro. Hindi sa isipat ang buong mundo para sa kanya. Nanay, tatay, pwede bang tigilan nyo na pagsasabi ng ganyan? At saka, wala naman tayong binigay sa kanya, di ba? Tama, nung tayo'y kumakain ng seafood sa bawat kainan.
Siya naman allergic. Siopaw lang ang makakain. May atsara sa eskwela. Dapat lang sa kanya, probinsyanang, hindi marunong kumain ng masarap. Eksakto. Tama na yan. Waiter, ihain nyo na. Ang ganda ng restaurant na to. Nandito na si Presidente Su. Nasa taas ang inyong e-room. Ito pong daan. Salamat. Narito na si Presidente Su. Ihanda ang pagkain sa Shuyun Room. Narito na ang inyong Imperial Feast. Sana'y masiyahan kayo. Ito. Nagkamali kayo ng serbisyo. Oo. Ang 1982 vintage na alak na ito ay nagkakahalaga ng 300,000 yuan. Hindi namin to in-order. Walang pagkakamali. Personal na utos ng manager para kay Presidente So. Ganun ba? Siguro gustong makipag-close sa mga VIP nila. Nagpapapansin sa atin. Magaling ang strategy. Kain na tayo. Oo, kumain na. Presidente Su, handa na ang inyong e-room. Ang $30,000 na alak na ito, sobrang sarap pala. Ang haba ng lasa sa bibig. Sobrang lambot. Nene, Hindi mo ba sinabi na hindi dadating ang kahiyahiyang to? Hala, nagdala pa ng patay gutom. Ang ibang tao, walang kahihiyan talaga. Nakaramdam siguro ng masarap na pagkain kaya sumunod sa amoy. Heto, kunin mo na. Kumain ka sa labas. Ano nangyayari? Mali siguro yon. Paalisin ko na sila agad. ate, ang saya mong dumating. Siyempre naman, pamilya naman tayo, sama ka sa upuan. Upo na, upo na. Sino nang pumayag na umupo ka? Mag-sorry ka muna. Kung gusto mong patawarin. Tatay, tikman mo to. Hoy, anong lakas ng loob mo? Bingi ka ba? Ikaw ang kausap ko. Tatay, ang ganda ng alak. Subukan mo agad. Alam mo ba kung magkano ang bote na to? Paano mo maibibigay to sa isang palamunin? Ibigay mo sa akin yan. Ikaw. Isuko mo yan. Bitawan mo yan. Ikaw ang una. President Su, sayang at hindi ka namatay sa pagbagsak. Nakakalungkot naman. Press. Su, sana nabalilig. Sayang. Array, mahal. Itay, Mahal, okay ka lang ba? Zuso, nawawala na ba ang isip mo? Nanakit ka na naman ng sarili mong ama. kailangan mo ba ng salamin? Pagpatingin ka sa optalmolog, siya ang walang respeto. Ninakaw ang alak ko. Ikaw, Ninakaw ba ni Itay ang alak mo? Susu, sobra ka na. Binayaran na ang hapunang ito. Ni Nanay at Itay, dapat magpasalamat ka. Magpa-check up ka ng utak bago ka magsalita sa akin. Sinaktan mo na naman ako. Huwag kang magpanggap. Seryoso ka ba? Ayaw mo sa akin ngayon? Gusto mo ulit akong saktan? Laging kong iniisip, anong tatak ng basurahan ba ang katawan mo? Ang yabang mo. Walang utang na loob. Ang lakas ng loob mo. Ayaw mo akong magsalita. Huli na. Ginawa ko na. narinig nyo ba yun? Sabi ko na, shy, walang utang na loob, walang naniniwala sa akin, nagkaunting tagumpay. Lumaki na ang ulo, akala mo kung sino ka na. Kung yayaman ka man, sigurado, mamumuno ka sa krimen. Tama na ang salitaan. Ang alak na to ay 300,000. Magbayad kayo't umalis. Ano daw, sinira mo ang alak ko, at ako pa ang pagbabayarin. Nakakatawa, parang komedya. Akala ko nagbago ka na, sa iyong negosyong walang kwenta. Pero mandaraya ka, pala talaga. Baka bukas, mabankrupt ka na. Ew, HMP. Ikaw ang magpaliwanag. Paumanhin sa lahat, mali ang inyong pinasukan, ang alak na ito ay kay. Pasensya na po sa lahat, nasa maling pribadong kwarto kayo, ang bote ng alak na ito ay talagang. Kay Suksu, anong sinabi mo? Hindi mo ba sinabing, ang alak na ito ay regalo sa akin, Pangulong Su? Tama. Ang alak na ito ay talagang para kay Pangulong Su. Si Suzu ay isang probinsya ng walang kinalaman, hindi siya karapat-dapat sa titulo. Ngayon ko lang naintindihan. May relasyon ka rin sa kanya, no? Shota mo siya, hehe. Matagal na kitang tiniis. Grabe, di ka panipaniwala. Mga hampas lupa kayong, nang aapi sa aming mayayaman. White Chuan, Ming Zi, huwag kayong tumayo dyan. Sam Palin, nyo sila. Subukan nyo. Ina, pamilya tayo. Kailangan ba nating mag-away? Pamilya, itinuturing ba niya pamilya ngayon? Ikaw. Eksakto.
Hinayaan niyang itong pulubi, ay suntukin ng tatay mo, winasak ang samahan ng pamilya, nating lahat. Makinig kang mabuti, Suksoy. Kami ang tunay mong magulang. Ituring mo itong ala bilang iyong tungkulin. Gusto mo ng bayad, walang pag-asa. Ek, inaapi mo na ako noon. Pinabayaan ko lang. Ngunit paan, sila magulang. Magulang sila, hindi ko. Ruru, ikaw ang tunay kong anak. Tumawag ng pulis, ipakulong nyo. Sila lahat, pagdusahan nila sa bilangguan. Turuan mo sila. Tamang oras, arestuhin nyo ang mga aral. Tamang oras, bilisan nyo, arestuhin nyo. Bakit nyo ako dinadakip? Doon ang tunay na salarin. May natanggap kaming report. Sinira nyo ang mamahaling ari-arian at tumangging magbayad. Sumama kayo sa istasyon para sa investigasyon. Ako ang tunay niyang ama. Ano nang masama sa pag-inom ng alak niya? Kahit bubugin ko siya hanggang mamatay. Karapatan ko yan. Nananakit ka ng pulis at nagtangkang pumatay. Dalhin nyo na. Alis. Bitawan nyo ako. Bitaw, pakawalan nyo ako. Hoy, Itay. Mahal. Tatay, Suzu. Lalong nahihirapan ako, makita ang tunay na ikaw. hindi mo man lang sinubukan. Paano ko maintindihan? Hindi kita kayang asikaso ngayon. Pero ang kasamaan mo, may kapalit na parusa. Arg, umalis na tayo. Array, Inay, Ayos ka lang ba? ang sakit na. Dalhin nyo sa ospital. Bilis. Galaw. Array. Neneng. Pasensya ka na. May $300,000 ang card na to. Sana'y magbigay ka ng magandang salita para palayain si Itay. dapat sana, iyon na tong kabayaran. Pero nanakit siya ng pulis, kaya nararapat lang ang nangyari. Itay, huwag kang manapo. Alam kong mali ang karahasan. Pero inapi nila, ang anak kong babae. Ginawa ko yon para sa'yo. At nag-aalala rin ako sa'yo. Ang kayabangan ng angkansu, makapal pa sa pader ng lungsod. Paano kang saktan nila, tatay? Sige, simula ngayon. Papatayin ko sila gamit ang tsinelas. Ayos yan. Presidente Su, tungkol sa nangyari kanina, huwag nyo sanang isipin. Ang pagkain na ito, ako ang sasagot. Isipin nyo na lang, bilang paumanhin ko. Sige, salamat. Itay, kain na tayo. Gutom na ako. Inay, masakit pa ba ang paa? Ano sa palagay mo? Itay, naku Itay. Ayos ka lang ba? Yang walang utang na loob na Suksoy, ang nagpakulong sa akin ng 15 araw. Siya, 3 araw lang dapat kulong mo. Pinasobra ni Rauro. Nang hindi ka makalabas, nang mas matagal. Pasensya na Itay. Nag-aalala lang ako sa'yo. okay lang, Ruru. Alam kong may mabuting hangarin ka. Pero yung Sukso na yan, siya mismo ang nagkulong. Sa akin, siya ang tunay na kontrabida dito. Ano ngayon ang gagawin natin? Ang Daoyu platform ni Saksu, patuloy na lumalag. Maraming investor ang nakikipag-partner sa kanya na wala sa atin ang kalahati ng mga partner. Huwag kang mag-alala, Ruru. Kami ng inay mo ay nagpunta sa France. Nag-ayos para sa'yo. Ang international brand na Yalicious. Gusto kang maging sole agent ng Cloudland. Ano? Yung sikat na luxury brand ng mga artista, yung napakasikat na brand. Eksakto. Nakita nila ang talino at kakayahan mo, kaya ipinagkatiwala nila sa'yo ang partnership. Ruru, maligayang Napagdesisyonan ko na. Sa 3 araw, magkakaroon tayo ng press con sa Hayu Grand Hotel para sa'yo. Iimbitahan natin mga sikat na artista para sumikat ka. Sa loob ng 6 na buwan, magiging pinakasikat na babaeng negosyante. Yang Sukso na yan, wala yan sa'yo. Inay, Itay, ang bait niyo po sakit. Aray, Itay, Ginoong Su. Ito po si Ginoong Gunang Gohu Brands. Dahil sa mga foreign brands na sumasakop sa merkado, ang kumpanya niya ay malapit ng magsara. maupo po kayo. 3 araw, kaya kong ibalik ang kumpanya mula sa bingit ng pagbagsak. Talaga, President Su, balak mo ba kaming invest? Hindi investment. Layunin kong itaas ang inyong brand. Narito ang detalyadong plan. Tignan mo. Kaya inimbita mo ako dito para lang pagtawanan kami. Habang ang mga short video ng Daoyu ay trending ngayon, sila ay mga ordinaryong influencer lang. Gamitin sila para i-promote ang produkto namin. Paano sila makakalaban sa mga brand na in-endorso ng celebrity? Kung nagdududa ka, tayo'y magpustahan sa 3 araw kung hindi ko maubos ang benta ng produkto nyo sa live streaming. Babayaran ko kayo ng 100 milyon na lugi.
100 milyon? Deal, President Su. Ang tapang mo, pipirmahan ko itong kontrata. Pero President Su, hindi ko maintindihan. Marami ang gustong makipagtulungan sa'yo. Bakit ako ang pinili mo? Ako'y negosyante na may prinsipyo. Ang mga brand na gumagawa ng dekalidad na produktong lokal ay dapat makilala. Sa palapalagay, nabalitaan kong ang pamilyas ay nagdaraos ng victory banquet sa Hayu Manor. Magbayad ng doble para masigurado ang lugar. Sa 3 araw, bibigyan ko sila ng granding sorpresa. Guru, nakikita mo ito? Ito ang imperyo na itinayo namin para sa'yo. Nakikita mo yan? Ito ang imperyong itinayo ng mga magulang mo para sa'yo. Ay, si Artista Shen pala. Pinalihan ko na siya sa mga magazine. Negosyanteng matagumpay yan. Si Presidente Leo, di ba? Idolo ko siya. Nanay, tatay. Gusto kong makasama si Eds at ibahagi ang masayang sandaling ito. Pwede ba akong tumawag para puntahan niya tayo? Tatawagin mo iyang basura dito. Para saan? Para tayo mapahiya. Tay, Suzu, dumating na si Presidente So. Hoy, ano nang nangyayari? Buong pamilya nagkakatipon. Nagkakarmahan na. Natigilan. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Nanay, tatay, wag muna kayong magalit. Sa tingin ko si Ate Sux, alam niyang magkakasama sa kolaborasyon sa Yalis. Kaya't dumating siya para makigat sa pagkakataon. Makigat sa pagkakataon. Talagang parang aso ka. Nang marinig may pagkain, agad ka nandito para mangatay. Ngayon alam mo na ang kaibahan. Niyo ni Ruo, di ba? Si Sururu at kumpanyang malulugi na. Hindi ko pinapansin. Suksu. Hindi namin alam na nagli-live streaming ka. Paalala ko lang, uso ngayon ang mga international luxury brands sa kanila ang mundo. Kapag nakipag-collaborate ka sa mga maluluging brand, wala kang patutunguhan. Hisha, kilala ko si Artista Shen. Paano kaya siya humingi ng tulong? Baka iyang mga sawi na brand ay maisalba pa. Hindi mo pa nakikita ang live streaming e-commerce. Paano mo husgahan na hindi ito gagana? Paano kung napakalaking tagumpay? Paano kung ang kumpanya ni Sururu ay di mabangkarota? Hehe, kung magtagumpay ka, magli-live stream ako na kumakain ng lupa. Nakipagkasundo sa pamilyang Su. Abangan ang breaking news. Kamakailan lang, ang Duyu short video platform na Duyu, nanguna sa live streaming, ay tinanggap ng mainit. Dumarami ang domestic products, mga luxury brands sa ibayong dagat. Bumagsak ang bentahan. Mababang karote ang kumpanya ni Ruo. Ano? Guru, Hindi totoo to. Nanay, tatay. Siguro ay bangungot lang ito, di ba? Masakit pa ba? Hindi pala ito panaginip. Bakit kayo nakatawa? Na-bankrupt ang negosyo ng anak mo, imbis aliwin mo siya. binigay mo pa ang Daoyu company kay Roro pag may nangyari sa kanya. Hindi ko, kayo patatawarin. Press. Sue, paano niyo ako di patatawarin? Gagamit ng disiplina, papaluhurin mo sa ulan o bawasan ang pagkain ko. Ikaw, Makinig kayo. Nag-iba na ang panahon. Ano ang pangako nyo? Talo ka, kain ka lupa. Oras na para tuparin yun. magdala ng lupa. Arg. Makinig ka, pinakain mo ng lupa ang tatay mo, matitibag ka ng kidlat. Hayaan nating langit ang humusga. Anak, ano man desisyon mo, susuportahan kita. Tatay. Magsaya tayo. Isu, may report ang staff. Ubos na ang mga order hanggang Hunyo next year. Bulag ako noon, sa talino mo, tagay na. Simula pa lang to, darating ang panahon, lahat ng dekalidad at matinong produkto ay tatangkilikin. Tagay tayo. Tumigil ka sa pagkain. May problema kapatid mo. Kumakain. Itatapon ko tong hapa. Wala ka nang ginawa kundi kumain. Nasa panganib ang kapatid mo at nagpapakain ka pa rin. Itataob ko na tong mesa. Panoorin mo ko. Ikaw, umalis ka sa paningin ko. Sui Wanzen. Anong plano mo? Probinsya nung to. Pangahas mong kausapin ako ng ganyan. Anong sinabi mo? Suzu. Nakikiusap ako. Ibigay mo na ang kumpanya kay Rauro o papatayin niya talaga ang sarili. Mamatay na lang siya. Magbabanta ka pa. Ikaw. Sui Wanzen.
Pinoprotektahan ko ang dignidad. Huwag mo akong pilitin na ilantad ang sikreto mo. Anong kalokohan to? Ano bang nagawa ko? Tigil na ang pananakot. Lilinawin ko na. Sagutin mo to. Sururu, ano ba talaga relasyon nyo? Talaga ba? Ampun lang kayo. Kami ni Roro, hindi mag-ampon. Ano pa ba yon? Itabi mo yung banta mo. Tama. Ek, huwag mo akong isali sa kalokohan mong pagtulog-tulog. Walang hiya ka, mangmamansya ka pa, sa tatay mo at kay Rauro. Sasaktan kita para umami. So, Manli, pinagtatanggol mo itong hayop. Nakakahiya ka, nakakatawa ka. Arf. Suyuanzen, nagsisinungaling ka ba? Sururu, hindi mo ampun na anak. Anak kayo ng kabit mo. Kayong dalawa ni Rauro. Magtatay pala talaga. Ano ang nangyayari? Magsalita ka. Mahal, ang ebidensya. To ay peke lang. Walang saysay yan. Director Zhang, bilang nangungunang, eksperto sa yun country, dahil nagdududa si Gis, magdina-test na tayo ngayon di. President Su, buong forensic team ko, nakaantabay na. Ulitin natin ang test. Hay hindi. Ayaw ko. Tatay, kung wala kang kasalanan, lilinawin nitong lahat. Tama yan. Magpa-test ka. Tama na ang test. Si Roro siya eh. Hindi na kailangan ng mga pagsusuri. Si Roro ay aking tunay na anak na babae. Inay, Su Yuenjen, nagsinungaling ka sa akin. Ang lupit ng panloloko mo. Anak mo siya kanino? Saang babae galing? tatay, Mahal, si siya, anak ko siya ni Wenji. Anak? Mahal, Si Wenjen. Yung sekretarya. Hindi ba siya namatay? namatay si Wenjing dahil sa panganganak kay Roro. Mahal, Talagang may relasyon ka sa babaeng iyon. Kung mahal mo talaga siya, bakit hindi ka sumama sa kanyang mamatay? Mamatay ka na. Bakit mo ako pinahihirapan? Pahirap kay Zu. Lahat tayo dumanas. mahal. Gusto ko nang mamatay. Pero nang makita si Roro, pinili kong mabuhay para sa kanya. Mahal, marami na tayo, mga anak. Pero kami ni Wenjing, si Roro lang ang meron. Hahayaan mo bang mawalan siya ng ina sa pagsilak, tapos mawalan pa ng ama? Kaya mo bang gawin yon? paano naman ako? Hahayaan mo ako mawalan ng magulang. Lubusan mo akong pabayaan. Tama. Sana ikaw ang pagsilang mo ang dahilan. Nang pagkamatay ni Wenjing, wala ako sa tabi niya. Sa bawat pagkikita natin, lalo kitang nabubuot. Ikaw ang pumatay kay Wenjing. Putanjay na ka. Mahal, bakit mo ako pinapalo? Sampalin mo na lang ang walang hiya mong anak. Kung hindi niya tayo ibinunyag ang isyong ito, winasak niya ang pamilya nating lahat. Su Yuenjen, niloko mo ako ng gusto. Sa lahat ng taon, ako ang laging nandito, sa tabi mo. Pero ikaw, laging nasa isip mo, ang kabit mo. Mamatay ka na, hayop ka. Hindi lang yon. Mula nang bumalik ako sa Su family. Takot si Suruoruo na, nakawin ko ang atensyon. Binalak niyang saktan ako. At si Suyuanzen ay kasabwat niya. Dati, pinagbintangan niya akong magnanakaw. Nang gulo, itinulak siya sa hagdan. Pinatawad ko lahat yon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ang mga bakas ng sunog. Tama. Paano mo nalaman to? Dahil ang sunog na, yon ay gawa ni Sururu para mapagbintangan ako. Sadya niya yon. Ang minamahal mong ama na si Suyuanzen ay nagbayad ng eksperto para takpan. Naghanap siya ng espesyalista para burahin. Tatay, ikaw ang gumawa nito? Hindi, nagsisinungaling siya. Kuya, masyado akong mabait para magpaningas ng apoy. Bakit ko sasaktan sarili ko? Anong ginagawa mo? Ano ba? Nasaan ang paso mo? Dapat may mga peklat ka sa likod. Nasaan ang mga paso mo? Dapat may mga paso ka sa likod mo. Salamat sa plastic surgeon. Matagumpay ang operasyon. Gumaling na ang balat ko. Pero noong huling operasyon, ako ang kasama mo. Malinaw na sinabi ng doktor, kailangan pa ng 2 operasyon para gumaling. Niwala siyang galos. Para saan itong operasyon? Naalala mo ba, pumunta tayo sa bahay? Nakita mo peklat ko noon. Ikaw pala. Ikaw ang nagligtas sa amin. Hahaha, ako ang gumawa. E ano kung ako? Sana patay ka na. Alam mo ba, simula nang pumasok ka sa pamilya Su, hindi na ngumiti si Roro. Dahil,
May hiya pa ako. Hindi ko inakala na sarili kong magulang ay kayang mapuot sa akin. Di ko naisip na tunay kong ama ay gustong mamatay ako. Pati kapat lalaki at babae. Kayo'y kakampi ng iba para apihin ako. Ni minsan di nyo ako ipinagtanggol. Hoy, bunso. Sarahan mo ang bibig mo. Suyuanzen, tanong lang kita. Sa lahat ng kasalanan, nagsisisi ka ba? Hahaha. Sisi. Siyempre nagsisisi ako. At hindi kita. Sinakal nung pinanganak ka, papatayin kita. Tumalon ka. Ingat. Ruru. Tulong. May tao. Tumawag ng 120. Iligtas ang Roro ko. Tatay, hindi siya humihinga. Saklolo, hulihin ang mamamatay. Ito ngayon din. Ruru. Hindi ko pa nakita. Amang ganito kalupit. Ako mismo ang magpapakulong sa'yo. Mabulok ka sa bilangguan. Larga. Xiaoshu. Ang anak ko. Kasalanan ko lahat ito. Mapapatawad mo ba? Paano kita mapapatawad? May isa sa ayos pa ba ang nasira? Gagawin ko lahat para ituwid ito. Kahit anong utos mo, gagawin ko lahat. Pakiusap. Mamatay ka na. Saka lang kita patatawarin. Ate, alam kong galit ka. Pero kahit anuman. Sa dugot naman tayo, magkadugo tayo. Dekada ng hirap, di matutunaw sa isang gabi. Minsan na akong wala na akong utang sa inyo. Hindi. Tigilan ang kasinungalingan. Huwag mong tratuhin ang ina mo ng ganito. Sinisinta kita sa loob ng 10 buwan, anak ko. Iniangan mo ako. Pero ang amang humubog sa akin sa 20 taon. Kung wala siya, wala na sana ako. Siya lang pamilya ko. Inay, ano na ang gagawin natin? Baka tama siya. Ang makakaya na lang natin ay iwan siya.